Mga balitang pinag-uusapan, mga istoryang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwento nating hihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon sa Bagong Pilipinas. Ako po si Clay Zalpardilia, on assignment. Nakilala bilang isa sa mga pinaka-notorious na lugar sa Maynila dahil sa mga illegal settler, mga krimeng bumalot sa compound gaya ng human and drug trafficking, gang wars at nakawan. Kamusta na nga ba ang lagay ng Bataan Shipping and Engineering Company na ngayon ay mas kilala bilang Baseco Compound? Dapat pa nga bang katakutan ang barangay na ito sa lungsod ng Maynila? Yan ang istoryang tinutukan ni Floyd Brenz on assignment. Sa dulo ng lungsod ng Maynila, matatagpuan ang Baseco Compound, isang komunidad na tila nakatayo sa pagitan ng pag-asa at pang-araw-araw na pakikipaglaban. Sa unang tingin, bubungad ang siksikan at dikit-dikit na mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping materyales. Tinatayang mahigit 60,000 hanggang 70,000 na katao ang naninirahan dito na binubuo ng humigit kumulang 13,000 na pamilya sa loob lamang ng halos kalahating kilometro kwadrado. Isang malinaw na larawan ng matinding urban congestion. Pero sa likod ng bawat pader na manipis, naroon ang kwento ng pamilya, pangarap at walang sawang pagtitiis. Tuwing umaga, maagang gumigising ang komunidad. Ang makikitid na eskinita ay napupuno ng ingay ng nagtitinda, mga batang naghahanda sa paaralan at mga manggagawang nagmamadaling makipagsapalaran sa lungsod. Karamihan sa kanila ay nabubuhay sa mga impormal na hanap buhay at tinatayang malaking porsyento ng workforce dito ay kabilang sa informal sector at walang kasiguruhan sa kita. Dito, ang bawat araw ay hindi tiyak at ang kita ay kadalasang sapat lamang para maitawid ang pangangailangan ng pamilya sa pang-araw-araw. Sa tabi ng dalampasigan ng Baseco Compound, makikita ang iba't ibang mukha ng Baseco. Sa kabila ng panganib at polusyon dito, nagtitipon ang mga bata, naglalaro, tumatawa at panandali ang kinakalimutan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Malaki na talaga yung pinagbago po ng Baseco. Dati ito, mga area na to is mga slums to. Ngayon marami ng mga magaganda yung mga bahay nila, nakasimento na kahit papano malaking in-improve po. Hindi bababa sa 40% hanggang 45% ng populasyon ng komunidad ay mga kabataan. Dahilan para maging sentro rin ito ng issue sa edukasyon at kalusugan ng mga bata. Para sa kanila,
Ang dagat ay hindi lamang tanawin kundi isang takbuhan. Isang lugar kung saan maaaring maging malaya kahit panandalian. Pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang mga hamon na patuloy na bumabalot sa komunidad. Ang sunog, bagyo o ang malakas na alon ay isang bantang laging nakaamba. Kayang magbura ng daan-daang tahanan sa loob lamang ng ilang oras. Sa ilang insidente, mahigit 200 pamilya ang agad nawalan ng tirahan. Pero ngayon, mas mabilis na itong naaaksyonan ng ating pamahalaan. Tuwing darating yung mga ganyan, bagyo, mga malakas yung alon, lalo na sa area na to. Sa ngayon, hindi naman nagpabaya yung barangay at saka ang lokal. Meron kami mga schools at saka evacuation center na pansamantalang tinitirahan muna nila. Kapag tag-ulan, ang pagtaas ng tubig at pagbaha ay nagiging bahagi ng kanilang realidad. Lalo't ang lugar ay nasa reclaimed land at mababa ang elevation. Dagdag pa rito ang kakulangan sa maayos na sanitation, malinis na tubig at sapat na serbisyong pangkalusugan. Mga problemang karaniwang kinahaharap ng libo-libong residente araw-araw. Pagdating naman sa kaligtasan ng publiko, nakaantabay pa rin ang mga otoridad. Yung barangay, kasama yung kapulisan, nagkakanda kami ng mga curfew hours, reach out, tapos tinuturn over namin sa DSWD for proper disposition, at saka kung naglabag ng mga 3 ulit, tinuturn over po sa RAC para mabigyan naman sila ng tamang briefing o pangangaral. Gayunpaman sa gitna ng mga pagsubok, nananatiling buo ang diwa ng bayanihan sa Baseco. Ang mga kapitbahay ay nagtutulungan sa pagbangon matapos ang sakuna. Kagaya na lang ni Rafi na lumipat at nanirahan sa Baseco. Ayon sa kanya, ligtas naman ang lugar sa mga banta ng krimen. Ano na rin po, maayos-ayos na rin po. Katulad ng unang dating ko po dito, marami po nang nagbago. Sa kabila ng limitadong resources, may mga programang pangkomunidad at tulong mula sa iba't ibang organisasyon na unti-unting umaabot sa libo-libong pamilya, nagbibigay ng akses sa edukasyon, kabuhayan at serbisyong panlipunan. Sa bawat hampas ng alon sa baybayin, paalala po ito na hindi nagtatapos ang paghihirap at palaging may pag-asa sa buhay. Ang buhay sa Baseco ay hindi simpleng kwento ng kahirapan. Ito ay salaysay ng katatagan ng mga taong araw-araw pinipiling bumangon kahit paulit-ulit na sinusubok ng pagkakataon. Ako po si Floyd Brenz, on assignment. Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Baseco Compound, ay hudyat ng pag-usad patungo sa mas maayos at mas maunlad na pamumuhay ng ating mga kababayan na patuloy na lumalaban sa agos ng buhay. Magbabalik ang On Assignment. Alam mo naman sa Batangas, ang pinamagulang ay makapagtapos at pagka-diploma ang anak na nakasabit sa mga bibig. Unfortunately, hindi ako makatapos dahil kulang sa financial support. Gusto na nanay ko na mag-teacher ako, pero sabi ko, parang ayoko mag-teacher kasi nga madali ako matukso. Baka ako yung may reprimand o superintendent. Huwag na lang, ibang course na lang, something to do with arts. Beauty queen maker at itinuturing na icon at pioneer ng Philippine fashion industry. Ang kwento ng makulay at masayang buhay ng fashion designer na si Mama Rene Salud, tatahiin ni Nicole Buyok, On Assignment. Sa likod ng bawat branded gown, hindi lang talento ang puhunan, kundi mga kwentong hinabi sa bawat likha. At sa mundo ng Philippine fashion, isa nga sa mga namamayagpag na pangalan sa industriya, ang Batanggenyo na si Mama Rene Salud. Nung kabataan ko noon, alam ko bading na ako noon.
at 5 years old, ayoko na ipapartner ako sa babae, ayoko nang kalaro ko lalaki, babae ang gusto ko. Kaya nakikita ko sa babae, yung mga magagandang damit. Saka bata pa ako na mahilig na ako talaga na manood ng mga reyna sa amin sa Batangas. Kasi yun ang kultura Yung ng mga Pilipino ano, eh. Santa Cruz, Santa Cruz. Town News, or the Fiesta. Tapos, yung nanay ko, magaling magburda. So nakikita ko na nag-ano siya. Tapos sumiisang tiyahin ako na siya ang sikat na mananahi sa aming bayan. Andun ako sa kanila lagi, namumulot ng mga beads. Instead na magka-interest ako sa lalaki, sa beads na lang. Kaya sa fashion na lang. Every designer has a beginning. At para kay Mama Renee, it all started with passion and a dream. Noon kasi, pinipilit ako papag-aralin ng tatay ko at nanay ko sa college. Kasi akong panganay eh. Siyempre, alam mo naman sa Batangas, ang trophy ng magulang ay makapagtapos at pagka-diploma ang anak na nakasabit sa mga bibig. Unfortunately, hindi ako makatapos dahil kulang sa financial support. Gusto na nanay ko na mag-teacher ako, pero sabi ko, parang ayoko mag-teacher kasi nga, madali ako matukso. Baka ako yung may reprimand o superintendent. Huwag na lang, ibang course na lang. Something to do with arts. Sabi ng tatay ko, huwag ka kukuha ng fine arts, walang pera dyan. Especially during those days. Unless anak ka na mayaman, ang connection mo, malawak, you're not going to make money. Sabi ko, anything to do with arts, pero practical arts. Ano ba practical arts? Architecture. Mula sa pagiging arty student, gaya ng maraming nangangarap, tinahak din niya ang landas patungong Maynila, bit-bit ang pag-asa at determinasyon. So ngayon sabi ko, sandali. May natutunan niya ako pero wala naman laman ang tiyan ko. Mamamatay ako sa gutom. So ayun, sabi ko sa nanay ko doon, alam nyo, parang gusto ko lang trabaho. Yung sa Help Wanted, di ba meron doon sa dyaryo? Yes, oo. May mga doon, portion doon na pwede ka makahanap ng trabaho. Nakakita agad ako, nakalagay doon, wanted fashion designer. Ay! Fashion designer! tinawag ka. Oo. Ay, kung gano'n. Sige nga, makapunta nga doon. Pero alam mo, sa totoo lang nun, wala naman akong alam na gaano, may aesthetics na ako. Nandun ang passion ko. Andun na yung feeling ko na doon ako sa direction na yon. Pero yung personality ko, imagine 2 years lang ako dito sa Manila from the province, edi may pagka-jungas pa ang dating ko noon. Yung itsura ko, dugyot, but the passion is there. Yung nandun yung napaniniwala sa Diyos na, ay, God will be with me. Kung ano gusto niya, tutulungan niya ako. Nag-apply ako. Siguro naman natuwa sa akin yung may-ari. At saka, number 1, Batanggenyo din siya. Tapos siguro kita niya yung karakter ko as Batanggenyo. Tapos ngayon, siguro nandun na din yung awa. Tapos, ay, gusto nito talagang magpursige. Siguro gano'n na doon. So, tinanggap na. Every iconic designer has a first piece. At ang first obra ni Mama Renee, Ang unang-unang disenyo ko nung araw, nung kabataan ko pa, nung high school ako noon. Graduation noon, tanda ko pa noon. May isa akong kaklase graduate. May kaya naman sila. Nag-drawing ako sa kanya kasi noon, siyempre 50s at 60s na look. Cinch ang waistline. Saka mga high school kami noon eh. Medyo balloon. Medyo balloon, na gano'n. Oo. Tapos, ang natutunda ko doon, yung pleated na, para magkameron ng fabric manipulation. Sabi ko, sige, gagawin natin yung patong-patong na pleats na maliliit. Tapos naka-layer siyang gano'n. Yun ang natatandaan ko. Natuto ako mag-twist ng buhok. Tapos nun, alam mo ba kung anong patigas sa buhok noon? Beer. Talaga? Oo, kaya mukhang lasing yung babae pagkain ko. Mated. Or itlog. O ilalagay. Egg white. Ganon. Oo, tapos nakatanda ko yung mga panahon na iyon. And then, okay naman, na parang na-achieve namin yung 60s na look. Naka-beehive.
Tapos ganon. Sa bawat detalye at deeds na kanyang minahal, unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan hanggang sa makilala bilang isa sa mga hinahangaan sa industriya. Ang designer talaga malaki ang role sa sa success ng isang makeup ng isang beauty queen. Tanda ko na sinali ko sa beauty contest yan si dating Secretary ng Tourism, si Wanda Tulfo. Yes, okay. Oo, panahon ang nanalo si Army Barbara Crespo. And then, nagkameron din ako yung si Mila Gutierrez, yung pamangkin ni Juan Gutierrez. Tapos, si Dorothy Bradley, si Ana Laurentier. Yun ang mga 1977 yun. Doon ako nag-umpisa na magkameron ng mga kandidata na bumongga na sino pa ba noon. Ang sumunod na ngayon, sina Melanie, sina Desiree, si Chat Silayan, sila Bong de Mayakyak, sila marami. Ang dami ko hindi ko na masyadong maalala mga pangalan. Although kilala ko, of course, we are close, we're still in touch kasi may grupo kami, we call ourselves Beyond Beauties. Wow. Ang pinaka-head namin dito, si Dang Cecilio. One tip from Mama Rene, At the start of the contest, kinikilala ko na yung personalidad ng bata. Ano ba ang bag? Kasi kahit nasabihin mo para-para silang payat, para-para silang matangkad, ba't iba pa rin yung hulpa nila? At ba't iba pa rin yung personality? So, syempre, pag nag-design ka, you have to depend on the look of that person, of that woman. Pwedeng pwersa. Hindi pwede yung damit kay Melanie, hindi ko pwede gamitin kay Desiree, or so, etc. Ganon. Siguro ang nagkakameron na konting twist on the night of the competition, siguro sa hair, o yung buhok. Pero yung damit na gagawin sa kanya, yung kulay, talagang naumpaman, pinag-uusapan na namin yun. at sa paglipas ng panahon, paano nga ba niyo nakikita ang bagong henerasyon? Swerte ang mga designers ngayon dahil ang fashion designing is getting to be science. When you say science, talagang mayroong mga eskwelahan na nag-focus ng pagtuturo ng the right way to do pattern making, yung draping, ang ginawa na talagang very scientific. Siyempre, ang technology na bago na, iba na ngayon. So ngayon, sila sabi kong well-educated, kami naman nun, talagang galing sa utak namin ang lahat. Tapos, in my case kasi, palibasa, nasanay na ako sa hirap. So, at saka yung aking sense of obligation sa aking pamilya, parang nagtulak sa akin na to strive harder. Medyo wag akong masasama sa mga barkada ko na mga nagkadarags, gano'n. Sa awa ng Diyos, with my strong faith, yung pagiging reliyoso ko, nakatulog din siguro na malayo. Susunod, sa On Assignment. Hindi mo pwedeng asahan lamang yung social media exposure mo yan. Kailangan gumawa ka din ng strategy na mai-ingrain ka sa utak ng tao. Ngayon, hindi na lang bahagi ng likod ng entablado si Mama Rene, kundi isa na rin siya sa mga tinitingala sa mundo ng fashion. As I've said, nung araw nga, ilan lang yung dyaryo, ilan lang yung television stations. Once na na-feature ka sa kanila, yari ka na eh. Dito, kahit anong social media na gawin mo, ako nagso-social media pa rin kami. Kami ni Ricky Reyes, andun pa rin kami eh. Hindi mo pwedeng asahan lamang yung social media exposure mo yan. Kailangan gumawa ka din ng strategy na mai-ingrain ka sa utak ng tao. Although ngayon, nagja-judge na lang talaga ako. At saka,
pinagbibigyan ko na din yung ibang mga bading na gusto nila din na ma-attain nila yung success ng aking ginagawa. So, sige, kayo na nga dyan. Sa 5 dekada ng kanyang karera, ang sekreto ng kanyang patuloy na pamamayagpag, You don't rest on your laurels. Kasi kahit na sabihin mo, nag-succeed ka na sa ganung particular design, sure mo, nag-click ka na ganun. You have to know kung ano pa yung mga pagkakamali, ano pa yung mga sa palagay mo tatanggapin ng tao. At saka research. Siguro masasabi ko na what I gained from my trips are what I learned from the masters, from the other designers abroad, from the big stores, from the big boutiques. Ang tawag ngayon doon hindi pa plagiarism yun. Ano lang, you're inspired. para kay Mama Renee, walang shortcut sa tagumpay. At sa 50 taon, wala rin siyang pinagsisihan sa kanyang naging karera. Ako naman, wala na akong pinagsisisihan. Sabi ko nga, kiss the day goodbye and the sweetness and the sorrow, everything. Sa buhay ko, ano nga ba pinagsisisihan ko? Umibig? Okay lang. Nasawi? Fine. Wala naman. Everything went on na accordingly. Parang ganun ang feeling ko. As a designer, nagawa ko naman yung aking inambisyon ng bata pa ako na maging fashion designer at mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Tapos, hindi ako nagsisi kung bakit pinili ko ang pagiging fashion designer. Yun lang lahat yung mga naging kaibigan ko, mga tao na kasalamuha ko. Wala akong itatapon sa kanila. They've been very good with me. Nakatulong sila sa aking pagpapaunlad sa sarili ko. At saka, marami akong natutunan sa kanila, hindi lamang sa mga pinansyal na bagay, kundi pati mga spiritual at saka yung mga emotional na mga bagay. Malaki rin ang papel ng kanyang pananampalataya at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang akin lang talagang pinagagawa ko sa buhay ko na masasabi ko na nagpadali yung aking faith, yung aking Catholic faith, kasi malaking bagay sa akin yun because of my faith. Kahit anong pagod ko, kahit anong hirap ko, kahit anong dinadanas kong problema at that particular moment, parang ang bilis ma-solve. Ang bilis na ma-achieve ko yung kailangan ma-achieve. Kasi, daman-dama ko talaga na the Lord is there, the Lord loves you, because you believe that He is your Lord. Para rin sa kanya, hindi lang talento ang laban, kundi puso at prinsipyo. Pag sinabi kong Filipino designer, kailangan ko din na magkameron ako ng advocacy na through my fashion, I could be a help in the promotion of the Philippine culture and tradition. So, because of that, na-achieve ko yon because of my love for the Philippine fashion. And kasi naniniwala ako na hindi ako sisikat sa ibang bansa kung hindi ko alam ang sarili kong kultura. And that is what I learned. Ang unang-unang lagi sinasabi ko, alamin muna niyo talaga sa sarili niyo kung ano ba kayo, capable ba kayo maging fashion designer. Baka gusto lamang niyo maging designer kasi akala niyo fashion designer is sosyalan lang. So this is hard work. This is real job. Hindi ka dapat nandito ka lamang nakikipagtsikahan. Nandito ka sa mga mananahi. Nandiyan ka para Ni-inspection mo lahat. Lahat. Oo. Saka you have to know the fundamentals of making clothes. Yes. Hindi porket na marunong ka na mag-drawing yan designer ka na. Oo. Huwag ka magpanggap. Tapos, ayun, saka, you have to establish your own aesthetics. At dapat, kasi, ang binibenta mo, yung idea na yan. And then, of course, from that aesthetics,
kinakailangan alam mong gawin ang matinong kabuuan ng damit. Hindi porket nag-drawing ka na, maganda nga ang drawing mo, yun na yun. Maganda ng damit yun. Hindi. Oo. It has to be well constructed. It has to be well curated. Isa ring sekreto ang manatiling tapat sa sarili at sa sining. And then, of course, be honest to your client. Huwag niyong bubudol-budulin. Kasi malalaman mo kapag inasahan mo sila. Kasi may mga client na, may mga designers sabihin, "Ma'am, ganito ang tela mo ha, ganito kalaki ang ginamit ko sa iyo, ganito, ganyan." Para naman kasi si Madam ngayon lang nagpatahi. Siyempre, makukumpare na yun. Malalaman mo yun. So, to stay in the business, kailangan nandun pa rin yung honesty. May integrity matters a lot. Dagdag mensahe rin niya sa mga aspiring designer. Doon sa mga batang gusto talaga maging fashion designer, go ahead. Follow your dreams. Wala namang masama dyan. Pero, pag halimbawa at talagang it's not meant for you, huwag ka na magpatuloy. Malalaman mo naman yun Kasi mga 2 or 3 years in the business at wala kang nangyayari, maghanap ka na ng iba. Pero kung ikaw ay nandyan na, siyempre, unang-una, kailangan malaman mo ang dapat alamin ng isang fashion designer. Matuto kang maggawa ng damit, pagbuo ng damit. At kung hindi man ikaw maggagawa ng damit mo, marunong kang mag-utos at marunong kang mag-guide sa mananahi mo. And so, ayun, and besides, keep on praying. Alam mo sa Diyos, Lord, ano pa ako para sa ano mang faith mo, Muslim ka man o ano, at least nandiyan lagi ang Diyos. Yun na, humingi ka lang doon ng tulong at malalaman mo naman kung bagay para sa iyo yun. And then, yun nga, just deal the community, the people, and then yung future customers mo accordingly. Keep on believing in yourself. Magaling ka. Kanya-kanya tayong aesthetics, kanya-kanya tayong taste, tigit sa lahat, kanya-kanya tayong gift. Sa fashion, hindi lang tela at sinulid ang bumubuo sa isang damit, kundi kwento ng sipag, sakripisyo at pangarap. At sa kamay ni Mama Rene, bawat detalye ay may saysay at bawat disenyo ay may buhay. Higit sa talento, importante rin ang katapatan sa sining at kapwa. Nicole Therese Buyok, On Assignment. As long as masaya, walang tinatapakang kapwa, positibo ang outlook sa buhay at tuloy-tuloy ang pagtupad sa mga pangarap sa buhay. Malamang sa malamang, siguradong magtatagumpay ka kagaya ni Mama. Magbabalik ang On Assignment. Ang kabutihan kahit maliit na bagay kayang magbigay ng malaking saya sa ibang tao. Sa tindi ng init ng panahon, malamang ilan sa ating mga kababayan gusto nang mag-swimming para guminhawa naman ang pakiramdam. At yan ang ginawa ng isang homeowner sa Tarlac na binuksan ang kanilang tahanan para magtampisaw sa kanilang swimming pool ang mga batang kapitbahay. Yan ang kwentong good vibes ni Ana Zamora, On Assignment. Sabi nga, bawat isa ay may kanya-kanyang awit ng kabataan o awit ng panahon. Sa ibang salita, core memories na hindi maikakahon. Gaya na lang nitong mga bata sa Concepcion, Tarlac na may libreng swimming mula sa kanilang kapitbahay. Ang nasa likod niyan. Ako po si Era Amuraw Kabilangan at isang simpleng tao lang na naniniwala na ang kabutihan kahit maliit na bagay kayang magbigay ng malaking saya sa ibang tao. Pangalawa si Era sa 4 na magkakapatid at ang kanyang hilig sa mga bata, nakuha niya nang mabiyayaan siya ng pamangkin. Nung nagkaroon ako ng pamangkin, dun nagsimula lahat na parang iba pala yung pakiramdam na may kalaro kang bata, na parang
everyday parang nawawala yung stress mo, nawawala yung mga responsibilities. Malambot po talaga yung puso ko sa mga bata. Kapag nakikita ko silang tumatawa, masaya, parang kahit sa simpleng bagay lang, parang gumagaan din po yung puso ko na parang bumabalik din yung pagkabata ko. Kung aakalaing planado ang kanyang paswimming, nagkakamali kayo. So nagsimula lang po ito sa isang batang tinulungan ko. Ayaw niya kasing pumasok dun sa store. May mga bumili ng candies. May mga batang, 5 sila. May mga batang pumasok sa store ko. Pero siya, nasa labas lang po siya at ayaw niyang pumasok. Kasi wala daw siyang pera. Wala daw siyang pambili. Then araw-araw napansin ko na may mga batang nag-aabang sa labas ng gate para makita ako. Tapos one time na may nakakita dun sa swimming pool, pinapasok ko. Tapos bumalik, may kasama na. Isang barangay lang po kami. Madalas po akong makipaglaro sa kanila. Tapos nakikipagkwentuhan, kinakausap ko din sila, nakikinig ako sa kanila. At kasi minsan kasi hindi naman na swimming din yung kailangan ng isang bata. Kailangan din nila ng taong magpaparamdam sa kanila na may gumagabay or what I mean, may taong nagmamalasakit sa kanila. Tawag po nila sa akin is Madam. Madam po yung tawag nila sa akin noon. Kasi usually po kasi dito, tawag po nila sa akin Madam. Ngayon, nung naging komportable sila sa akin, tinawag nila akong Mommy. Sabi nila, pwede po ba kitang tawagin Mommy? Sabi nila, okay, sige. Mommy na lang. Sa sobrang lapit sa isa't isa, waring magkakadugo na rin ang kanilang turingan. Minsan naiilang ako kasi may mga kahit maraming tao tawag nila sa akin Mommy. Kasi hindi pa po talaga ako sanay since wala pa po akong anak. Yung parang naninibago ako, ganon. Madami na silang oras sa akin compare sa pamilya nila. Kaya sabi nga ng mga magulang nila, tapos sinasabi daw ng magulang nila, ayaw mo, dalhin mo na yung gamit mo doon, mga damit mo doon. And one time nga, nung nag-shoot kami, tumawag sila sa messenger ko. Nakita ng kaibigan ko, nagulat siya. Ba't ganon? Ba't ganyang kahinahanap? Bakit ganon? Umiiyak na sila. Nagulat talaga siya. Sabi ko, hindi ko alam. Siguro dahil nakikita nilang talaga na safe space nila ako or masaya sila sa akin habang kasama nila ako. Kung safety din ng mga bata ang concern, May mga rules po kami. At bago mag-swimming, sinasabi ko sa kanila, bawal magtulakan, bawal maghabulan, bawal mag-away, kailangan mag-enjoy lang. Yun yung lagi kong nire-remind sa kanila. Tapos kapag pagpasaway, sinasabi ko po sa kanila na hindi na mauulit ito kung magiging pasaway tayo. Yun, nakikinig naman po sila. Minsan yung mga problema nila, sinasabi nila sa akin. Minsan pag napapagalitan sila, sinasabi nila sa akin. Nakikinig naman ako. Kasi yun yung way nila na para matanggal din yung stress. At ginagabayan ko sila na okay, pinapagalitan ka kasi mahal ka ng magulang mo. Kasi minsan kasi sinasabi nila, iniisip nila na meron kasi one time na lumapit sa akin, sabi niya, pag pinapagalitan ako, parang gusto kong saksakin yung sarili ko, parang ganon, sabi niya. Sabi ko, mali yun. Huwag mong isipin yung ganong bagay. Isipin mo, pinapagalitan ka kasi mahal ka ng magulang mo. ang kanilang kwento dahil sa pagiging inspirasyon ay agad na nag-viral at umani ng atensyon mula sa netizens. Kasi nakita nila na, ganon, sikat na tayo, ganon, sobrang natutuwa po talaga sila. Bukod sa pagpapasaya sa mga bata, pinapasaya ko rin yung mga matatanda dito sa amin. Nag-share po kami ng blessings taon-taon. Tulad din po ng sa school po namin. Yan, nag-share din po ako doon. At sa church, hanggat kaya kong magbigay, ibibigay ko. Siguro sa karanasan ko sa buhay, mas natutunan kong unawain yung unawain yung iba. Kasi alam ko yung pakiramdam na gusto mong maramdaman na
mahalaga ka at tanggap ka ng mundo. Kaya kahit sa simpleng bagay lang ng kabutihan, kung kaya ko namang ibigay, binibigay ko. Minsan simpleng kabutihan lang, napakalaking saya nun ng puso, napakalaking saya na nun nun sa ibang tao. Sa bawat tawa at kulitan na naganap sa loob ng isang tahanan, nagmula ang hindi malilimutang alaala para sa mga bata. Yung mga pumupunta sa akin, welcome kayo lagi dito at sana paglaki nyo na dala nyo yung alaala na may isang taong naging mabuti sa inyo at balang araw, kayo naman yung gumawa ng mabuti sa ibang tao. Dahil lahat ng blessings at biyayang dumarating sa atin dahil din sa Kanya. Patunay na ang simpleng kabutihan, hindi lang din ngiti ang naibibigay, kundi mga alaalang hindi kumukupas. Ana Zamora, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Clazel Pardilia, on assignment.